pera para sa uniform at school supplies ni Chabolita, na ibigay na ni Edito. Pumunta nga sina Edito sa bahay ni Chabolita para ihatid ang pera galing sa sponsor, pero wala pa si Chabolita nang dumating sila dahil nanguha ito ng panggatong sa ibaba. Kaya tinawag at sinundo siya ng kanyang mama. Pagdating ni Chabolita, tinanong siya ni Edito kung nakabili na ba siya ng uniform. Sumagot naman si Chabolita na hindi pa, at bukas pa lang din siya magpapa-enroll. Wala rin pala siyang school supplies. Tinanong ni Edito ang mama ni Chabolita kung saan sila bibili ng mga gamit para sa eskwela. Sagot naman ni nanay, sa Malabog raw sila mamimili. Inanunsyo ni Edito kay nanay na may dala siyang pera mula sa sponsor ni Chabolita, at ibibigay niya ito para sa uniform at lahat ng kakailanganin ni Chabolita sa pag-aaral. Payo pa niya kay nanay na tiyakin talagang mabili ang mga pangangailangan ng bata, dahil iyon talaga ang layunin ng sponsor, ang matulungan si Chabolita. Inutusan naman ni Edito ang kanyang cameraman na si Estong na bumalik sa bahay nila Chabolita sa susunod na araw upang i-confirm kung talagang nabili ang mga gamit. Gusto rin kasi ng sponsor na makita na napupunta sa tamang gamit ang perang ipinadala niya para kay Chabolita. Paalala ni Edito, kailangang pahalagahan at gamitin ng tama ang tulong pinansyal ng sponsor, dahil ang perang iyon ay pinagpaghiran at hindi lang pinupulot. Hindi raw muna dapat magwaldas, makakapagluho lang si Chabolita kapag may sarili na siyang trabaho. Ibinigay na nga ni Edito ang pera kay nanay at muli niya itong pinaalalahanan na siya na ang bahala, pero sana ay may pakitang ebidensya na talagang nabili ang mga gamit para kay Chabolita. Lubos ang pasasalamat ni nanay sa sponsor, at hindi na niya napigil ang umiyak dahil sa sobrang saya. Aniya, sa kabila ng hirap ng kanilang buhay, hindi sila pinababayaan ng Diyos, lalo na't may isang kagaya ni Ma'am, ang sponsor ni Chabolita, na handang tumulong. Ibinahagi rin ni nanay na kahit minsan ay wala silang makain at kamote lang ang kinakain, pinagsisikapan pa rin ni Chabolita na pumasok sa paaralan, at hindi niya ito pinapayagang mag-absent. Lagi raw niyang pinapaalalahanan si Chabolita na magpursige sa pag-aaral habang may tumutulong pa sa kanya. Bilang huling paalala, pinayuhan ni Edito si nanay na bantayan si Chabolita at gabayan ito, para hindi masayang ang tulong ng sponsor. Sana raw ay may patunguhan ang lahat ng ito, na balang araw ay makapagtapos si Chabolita ng pag-aaral. PB Panday, binilhan ng sponsor ng mamahaling isda. Kasama ni PB Panday ang kanyang mag-ina nang pumunta sila sa tindahan ng mga mamahaling buhay na isda para sa kanilang aquarium. Bumili rin sila ng oxygen para sa aquarium. Shoutout kay Ma'am Redemption Sedeki na siyang nag-sponsor para sa pambili ng mga isda. Bibili sana sila ng iba't ibang laki ng isda, kaya tuwang-tuwa ang anak ni PB Panday. Ang napili niyang isda ay mga tetra, tigwa 8 sa 100. Maliit ang mga ito pero magaganda ang kulay, kaya agad itong nagustuhan ng bata. Nag-alala si PB Panday kung mabubuhay ba ang mga isda habang nasa biyahe, dahil malayo pa sila sa kanilang uuwian. Paliwanag naman ng staff, hindi raw mamamatay ang mga isda dahil may medical oxygen sa plastic bag, kaya hindi sila ma-stress sa biyahe. Bumili rin sila ng bag para sa anak ni PB Panday sa ibang tindahan. Ayon sa kanya, matitibay ang mga bag dito dahil galing pa raw sa ibang bansa. Kaya sulit na rin daw ang binili nila. Maliban sa mga tetra, bumili rin si PB Panday ng 6 na maliit na koi fish at 4 na janitor fish. Medyo marami talaga ang binili niya dahil malaki ang ginawa niyang aquarium sa bahay. Pagka-uwi nila, ipinakita ni PB Panday ang kanyang aquarium na may mga pebbles na rin na binili nila. Nilagay muna nila sa palanggana ang mga isda dahil sabi ng staff, kailangan munang ipalutang ang plastic sa tubig ng ilang minuto bago ilipat ang mga isda sa aquarium, para hindi sila ma-shock sa bagong temperatura. Sa kabuuan, 610 na tetra ang nabili nila, 6 na koi, at 4 na janitor fish. Plano pa itong dagdagan ni PB Panday. 5,000 ang ipinadala ni Ma'am Redemption para sa pambili ng isda, at kasama na rin dito ang bag para sa anak ni PB Panday, na ayon sa kanya ay aabot daw hanggang high school sa Tibay. May isda rin ang kapitbahay nila, kaya doon na rin siya bumili ng pandagdag. Pagka-uwi, agad na inilagay ni PB Panday ang mga bagong isda sa aquarium. Pagkatapos ng lahat, proud na proud si PB Panday sa kanyang bagong aquarium. Kumpleto sa tetra, koi, janitor fish, pebbles,
oxygen, at syempre, may bag pa ang anak. Sabi nga ni PB Panday habang nakatingin sa mga isda, kung dati bakal ang pinapanday ko, karon, isda na. Edito, pinabunot ang bulok ng ngipin ng kanyang ina para malagyan ng pustiso. Nasa part ng Panabo sina Edito at ang kanyang pamilya, at papunta sila sa isang dental clinic para ipatanggal ang ngipin ng kanyang mama. Hirap na kasi itong kumain dahil masakit na ang ngipin, kaya napagpasyahan ni Edito na ipabunot ito upang malagyan ng pustiso. Ayon kay Edito, pinaalalahanan niya ang kanyang mama na kapag napalitan na ang mga ngipin, dapat ay tumigil na ito sa pagmama dahil nakakasira ito ng ngipin. Napag-usapan na raw nila ng kanyang mama na ititigil na nito ang pagmama kapag may pustiso na. Ang sasakyang gamit nila ay isang bongo van, kaya nakasabay na rin ang kapatid ni Edito at ang mga pamangkin para makapamasyal na rin. Habang umiikot sila sa park ng Panabo, naghanap din sila ng mabibilan ng ice cream dahil sa sobrang init ng panahon. Ibinahagi rin ni Edito ang mga katawagan sa kanilang katutubo, amo ang tawag ng kanyang lolo sa kanila, ama sa tatay, aya at ina sa mama, oto sa kuya, at laha naman sa ate. Matapos ang pagpapabunot ng ngipin, ang kapatid na babae ni Edito ang sumama sa kanilang mama sa loob ng klinik. Tinanggalan ng ngipin si nanay, at kahit may 4 pa sana, pinabunot na rin iyon lahat para tuloy-tuloy na ang pagpapapustiso. Pinasiguro ni Edito sa kanyang mama na huwag mag-alala dahil papalitan nila agad ng bagong ngipin. Biniro pa niya ito na mamili lang ng gusto niyang klase ng ngipin, kung gusto ba nito ay ngipin ng kalabaw o ngipin ng kabayo, kahit anong trip ni nanay, bibilhin daw ni Edito. Pinaalala rin ni Edito sa kanyang mama ang napagkasunduan nila, na hindi na ito magmama para hindi masira ang ipapalit nilang magandang pustiso. Dagdag birong sabi pa ni Edito, ipagdasal na lang daw nila na makakita sila ng kabayong ligaw para may matanggalan ng ngipin. Bago sila bumiyahe pa uwi, kakain muna sila ng ice cream, alinsunod na rin sa bili ng doktor sa kapatid ni Edito, na painumin o pakainin muna ng malamig si nanay bago bumiyahe. Mga 1.5 oras daw ang biyahe pa uwi ayon kay Edito, pero mas mabilis sana kung motor ang gamit. Medyo mabagal kasi ang takbo ng van, at takot din si nanay kapag mabilis ang takbo ng sasakyan, kaya kailangan dahan-dahan lang. Enrolled na si Kuya Jeffrey. Sinamahan ni na Ma'am Nida at Tito Hearn si Jepoy para magpa-enroll. Handa at excited na si Jepoy, at naniniwala si Tito Hearns na kayang-kaya niya ito. Pinaalalahanan pa siya ni Tito Hearns na ingatan ang laptop na bigay sa kanya ni Tita Jasmine para tumagal ito. Kwento pa ni Tito Hearns, nagkaroon din siya ng laptop noon habang nasa ibang bansa siya, at tumagal iyon ng matagal bago masira, kaya dapat alagaan din ni Jepoy ang kanya. Ayon kay Ma'am Nida, tumawag siya kay Sir Paul para ipasikaso ang SF10 ni Jeffrey sa school nito sa Davao, para maipasa na bago magsimula ang klase. Pwede naman daw iyon, sabi ni Ma'am Nida, susundan na lang ang SF10 ni Jeffrey. Sabi naman ni Jepoy, chat din niya ang teacher niya tungkol sa SF10 para makuha na ito ni Sir Paul. Tapos na nang magpa-enroll si Jepoy, at nil-ibot muna nila ang school kasama sina Tito Hearns at Ma'am Nida. Pag-uwi, dumaan pa sila sa Robinsons para kumain, at doon muling pinaalalahanan ni Tito Hearns si Jepoy, galingan mo sa pag-aaral.